Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1381. Ganap na iba sa dati. Matapos ang malamig na sigaw na ito ay ginawa, ang itim na fog na kumalat sa malayong kalangitan ay nagiba-iba bago nagkalat. Isang asol na figure ang dahan-daang humakbang sa hangin. Sa loob ng ilang iglap, lumitaw ang figure 1,000 talampakan mula kay Xiaoyan. Iniisip ko kung sino iyon. Sa totoo lang, ikaw pala, isang walang bahay na ligaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ng loob mong bumalik sa lugar na ito. Kung ganoon, huhulihin din kita at ibabalik kasama ang iba. Ang mga mata ng Ninth Chanzen ay tumingin kay Xiaoyan sa malamig na paraan habang siya ay malamig na tumatawa. Natatakot ako na wala kang mga kwalifikasyon. Napangiti si Xiaoyan. Kung nakilala niya itong Ninth Chanzen bago pumasok sa Heavenly Tomb, maaaring medyo mahirap ang mga bagay. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kung magpalitan sila ng suntok, tiwala si Xiaoyan na mapipilit niyang manatili dito magpakailanman ang Ninth Chanzen. Si Xiaoyan ay hindi kailanman natakot sa sino man sa loob ng parehong antas. Anong yabang na mga salita? Akala mo talaga kaya mong maging mayabang sa paglaki ng iyong lakas? Ngayon, natatakot ako na hindi ka makaalis sa lugar na ito. Malamig na sumigaw ang Ninth Chanzen. Gayunpaman, hindi agad siya umatake. Hindi siya tanga. Masasabi niya na ang lakas ni Xiaoyan ay bumuti ng mabilis dahil nasugatan niya si Xie Tian sa isang hampas lamang. Kaya naman, natural siyang magiging maingat, dahil sa kanyang pagiging maingat. Xie. Ang itim na fog sa likod ng Ninth Chanzen ay umalangaw matapos ang kanyang malamig na boses ay tumunog. Agad na sumugod ang tatlong figure at tumabi sa Ninth Chanzen. Ang kanilang mga masasamang mata ay dumaan kay Xiaoyan habang sila ay tumawa sa kakaibang paraan. Talagang ito ang brat na ito. Nabalitaan na ang aming Hall of Souls ay nabigo ng maraming beses na makuha siya. Bakit hindi tayo kumilos ng magkasama at hulihin siya? Bibigyan tayo ng malaking kredito kung maibabalik natin ang brat na ito. Nagulat si Kailin at ang iba pang nasa dingding nang makita nila ang biglang pagsulpot ng mga taong ito. Nararamdaman nila ang nakakatakot na aura ng 4 na taong ito. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang tatlong matandang lalaki na may itim na damit na biglang sumulpat. Ang tatlong ito ay malinaw na eksperto mula sa Hall of Souls. Ang kanilang lakas ay nasa paligid din ng isang 8-star Dao Zun. Kaya, medyo malakas sila. Tila ang mga thesis ay ang 4 na 8-star Dao Zun expert na binanggit sa impormasyong nakuha ni Xiaoyan. Hahaha. Ang mga taga Hall of Souls ay laging gustong gumawa ng mga ganoong bagay. Isang malakas na tawa ang ipinadala mula sa likuran ni Xiaoyan nang lumitaw ang tatlong nakaitim na matanda na lalaki. Sila ang tatlong Hu Elder na kinuha ni Yao Lao. Dahil sa nakakatakot na line-up na dinala ni Xiaoyan, napatatag na ng Yan Alliance ang sitwasyon. Ang mga dalubhasa ng kaaway na umakbay sa pader ay naalis na. Ang natitirang mga individual mula sa Profound Lion Sect ay nawalan ng malaking lakas mula kanina dahil sa biglaang pagsulpot ng 12 ng mga elite na Dao Zun na ito. Hindi sila ng ahas na random na sumugod sa ngayon. Ang tatlong matatandang Hu ay nakahanap ng oras para tulungan si Xiaoyan matapos mapatatag ang sitwasyon. Silang tatlo ay kilalang-kilala sa rehiyon ng Central Plains. Kaya naman, hindi sila natatakot sa Hall of Souls, kaya medyo bastos ang kanilang mga tono. Tatlong matanda sa Hu. Hindi inaasahan na dumating din kayong mga matandang umutot na ayaw mamatay. Mukhang matagal na kayong nabuhay. Maging ang inyong mga utak ay nalinlang. Lumubog ang ekspresyon ng Ninth Chanzen sa kalangitan nang makita niya ang tatlong matatandang Hu. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa. Sa hitsura nito, malinaw na narinig niya ang tungkol sa mga matatanda ng Hu. Hahaha. Baka matakot ang ibang tao sa Hall of Souls mo, pero hindi kami. Napakalaki ng mundong ito. Sa tingin mo ba ay kayang mangibabaw dito ang Hall of Souls mo? Ang panganay na kapatid na si Hu ay napakunot ang kanyang bibig. Hindi niya pinansin ang bantang ito ng ika-9 na Chanzen. Junior Pavilion Chief, ang maingay na matandang ito ay may iwan sa iyo. Kaming tatlo na ang bahala sa tatlo.
Anong masasaban mo? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at agad na tumango nang marinig ang mga salita ng panganay na kapatid na si Hu. Ang tatlong matatandang Hu ay 8-star daw din. Hindi magiging problema para sa kanila na makitungo sa tatlong eksperto na may katulad na lakas. Hahaha. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang unang makakapagtapos sa kanilang kalaban. Malakas na tumawa ang pinakamatandang kapatid na Hu. Ang Dao Qi ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang pangalawa at pangatlong Hu brothers ay sumunod malapit sa likuran. Pagkatapos nito, naghiwalay sila at nagmadaling salakayin ang dalawa pang matatandang nakasuot ng itim na damit. Dahil gusto ninyong ihatid ang inyong sarili sa amin, tatanggapin namin ang inyong mga alok. Ang tatlong nakaitim na elder na iyon ay tumawa sa nakakatakot na tono nang makita nila ang tatlong matandang Hu brothers na sumusugod. Ang madilim na hamog ay lumabas sa kanilang mga katawan habang sila ay gumagalaw, na naging tatlong itim na bola ng usok na malakas na bumangga sa magkapatid na Hu. Kaagad, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay mabilis na lumawak. Napakunot ang noo ng 9th Chanzen nang makita niya ang anim na individual na nakikipag-away sa loob ng isang iglap. Hindi niya inaasahan na magdadala si Xiaoyan ng napakaraming eksperto mula sa Central Plains. Ang misyon natin sa pagkakataong ito ay makuha ang lahat ng miyembro ng Xiao Clan. Mukhang kailangan muna nating harapin ang taong ito ngayon. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ng 9th Chanzen bago lumitaw ang isang mabangis na kinang sa kanila. Kinuyam niya ang kanyang kamay nang walang anumang hindi kinakailangang salita at ang madilim na malamig na hangin ay mabilis na natipon. Sa wakas ay naging isang layer ng itim na kristal na nakatikip sa kanyang kanang kamay. Kasabay nito ang paghakbang ng kanyang paa sa walang laman na hangin at ang kanyang katawan ay nawala sa kakaibang paraan sa harap ng maraming tingin. Ang bilis. Ang mga mukha ng mga eksperto sa Yan Alliance sa dingding ay naging balisa nang makita nilang nawala ang ika-9 na Chanzen sa isang iglap. Ang ganoong bilis ay hindi pa rin sapat. Umiling lang si Xiaoyan sa langit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay upang hampasin ang bakanteng espasyo sa tabi niya ng parang kidlat na bilis. Agad na lumitaw ang isang illusory figure mula sa lugar kung saan naabot ang hangin mula sa kanyang palad. Isang maitim at malamig na palad ang marahas na bumangga sa kamay ni Xiaoyan. Bang! Isang hangin na naglalaman ng maitim na lamig na may halong malakas na init bago pumutok mula sa punto ng pagkakadikit habang nagsasalpukan ang magkabilang palad. Ang kalawakan mismo ay inalog hanggang sa ito ay naging pangit. 8-star daw Zun. Sumabog ang malakas na hangin at lumitaw ang katawan ng 9th Chanzen. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon dahil sa mainit at malamig na puwersa na umaagos sa kanyang braso na parang tubig baha. Isang daing ang lumabas mula sa kanyang lalamunan nang siya ay sapilitang pabalik sa loob ng isang dosenang hakbang. Agad na bumalatay sa mukha niya ang pagkagulat. Pagkatapos ng paunang palitan, bigla niyang napagtanto na ang kasalukuyang Xiaoyan ay umabot na sa 8-star daw Zun class. Malinaw na naalala ng 9th Chanzen noong nakilala niya si Xiaoyan kalahating taon na ang nakalilipas. Noon, naabot pa lang ni Xiaoyan ang 5-star. Bagamat naramdaman niya na ang aura ni Xiaoyan ay tumaas, hindi niya inaasahan na ang malaking pagtaas na ito ay aabot sa isang kakilakilabot na lawak. Ang mga eksperto ng Yan Alliance sa dingding ay sumabog sa hiya nang makita nilang si Xiaoyan ang nakakuha ng mataas na kamay sa isang labanan sa 9th Chanzen. Isang pagkabigla na hindi may tatago rin ang bumungad sa kanilang mga mata. Sa pamamagitan ng kakayahang pilitin ang 9th Chanzen, na isang 8-star daw Zun, pabalik, ang lakas ng kasalukuyang Xiaoyan ay dapat na umabot sa isang 8-star daw Zun. Kaka-rating lang ni Xiaoyan sa klase ng Dawang noong umalis siya noon. Ilang taon na lang ang lumipas, ngunit ang lakas niya ay tumaas ng husto. Wala tayong magagawa kundi ang humanga sa kanya. Nagharap si Haibadong at ang iba pa. Walang magawa siyang bumantong hininga pagkaraan ng ilang sandali sa mga taong ito, umasa siya sa mga gamot na naipon ng Yan Alliance upang magtagumpay sa klase ng Dao Zhang pagkatapos makaranas ng labis na kahirapan. Noong una, akala niya ay medyo mabilis siya, ngunit walang paraan para ikumpara nila si Xiaoyan. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, ngunit hindi ka man lang nag-improve kahit kaunti.
Umiling si Xiaoyan nang makita ang pagkabigla ng ika-9 na Chanzen. Ang lakas ni Xiaoyan ay umabot na sa rurok ng isang 8-star daw zone. Ang 9th Chanzen ay mas mahina ng kaunti kaysa kay Xiaoyan. Noon, nagawa na ni Xiaoyan na makipaglaban sa 9th Chanzen sa isang matinding labanan sa lakas lamang ng isang 5-star daw zone. Ngayon, itong tinaguri ang 9th Chanzen ay hindi na nagbigay ng kahit katiting na banta sa kanya. Brat, masyado pang maaga para masiyahan ka. Agad na naging berde ang mukha ng 9th Chanzen nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Isang selyo ang nabuo sa pamamagitan ng kanyang kamay na parang kidlat na bilis habang ang isang pidgel na sigaw ay lumabas sa kanyang lalamunan. Ang madilim na malamig na hangin sa kanilang paligid ay mabilis na natipon sa maraming libutalampakang taas na mga palad ng enerhiya pagkatapos ng sigaw na ito. Ito ang hangin ng palad at galit na hamampas kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Nahaharap sa malakas na pag-atake ng 9th Chanzen, si Xiaoyan ay tumawid sa bakanteng espasyo at umaktong parang naglalakad siya ng maginhawa. Maraming mga after images ang lumitaw, na naging dahilan upang makaligtaan ang maraming malalaking pump ng enerhiya. Ang ilan sa mga malalaking palad ng enerhiya na hindi maiiwasan ay pilit na nabasag sa isang pitik ng pulso ni Xiaoyan. Dumaan si Xiaoyan sa walang laman na hangin sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig na naruroon. Humakbang siya palapit ng palapit sa 9th Chanzen. Hindi alintana kung paano sinubukang harangan ng nakapulang mukha na 9th Chanzen si Xiaoyan, hindi niya nagawang ihinto si Xiaoyan kahit saglit. Sa panunood ng labanang ito, naunawaan ng lahat na ang lakas ni Xiaoyan ay higit na nalampasan ang lakas ng 9th Chanzen. Bang! Isang lilang kayumangging apoy ang tumaas sa kamay ni Xiaoyan at pilit na binasag ang isang napakalaking enerhiyang palad na papalapit sa kanyang katawan bago tuluyang huminto ang kanyang mga yabag. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang 9th Chanzen, na medyo mapatla ang ekspresyon. Isang malabong ngiti ang lumitaw. Pareho silang 8-star daw zone, ngunit ang lakas ni Xiaoyan ay nalampasan siya ng maraming beses. Idinagdag ang Ancient Insect Emperor Cloth at ang Dragon Phoenix Ancient Armor, ang pag-atake ng 9th Chanzen ay hindi na nagawang saktan siya. Ang labanan na ito, na nasa isang ganap na naiibang antas, ay walang anumang kahulugan mula sa simula. Hindi lang siya nasa 8-star. Siya ay nasa tuktok ng 8-star. Ang taong ito ay bumubuti sa napakabilis na bilis. Hindi ko na siya kayang pantayan. Hindi alintana kung gaano kapangit ang ekspresyon ng 9th Chanzen nang mapanood niya si Xiaoyan na basagin ang kanyang mga pag-atake, kailangan niyang aminin na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi makakapantay kay Xiaoyan. Desidido siyang itinikom ang kanyang mga ngipin at tinapakan ang isang paa sa bakanteng hangin, dahilan para biglang umatras ang kanyang katawan. Dahil nandito ka na, bakit kailangan mong umalis? Ngumisi si Xiaoyan matapos makitang tumakas ang 9th Chanzen. Unti-unting nawala ang katawan ni Xiaoyan, at nasa likod na siya ng 9th Chanzen nang lumitaw siya. Ang kanyang kanang kamay ay marahang sinampal ang walang laman na hangin, at ang isang kumpol ng itim na liwanag ay mabilis na kumalat habang sinamahan ng isang mahinang mapanirang aura. Biglang namutla ang ekspresyon ng 9th Chanzen nang maramdaman niya ang annihilation aura na kumakalat na parang bilis ng kidlat. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ang pagpapakawala ng isang Tian class na Dao skill tulad ng Great Heaven Creation Palm ay parang karit ng Diyos ng kamatayan para sa 9th Chanzen. Ang 9th Chanzen ay biglang ibinaba ang kanyang ulo habang ang kanyang puso ay natatakpan ng aura ng kamatayan. Tumingin siya sa lupa sa ibaba at ang boses ay sumisigaw. Pang-apat na kapatid, iligtas mo ako. Battle Through the Heavens. Kabanata 1382. 4th Tianzhou, Zuhi. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang biglaang tili ng ika-9 na Chanzen. Nahadjap ng kanyang peripheral vision ang lupa sa ibaba na kinulayan ng pula ng sariwang dugo. Sa hitsura nito, ang Hall of Souls na ito ay mayroon talagang mas malakas na nakatagong eksperto na hindi umatake. Kahit na may katulong, papatayin ko muna ang taong ito. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Isang mabangis na liwanag ang sumilay pagkaraan ng bigla niyang itinulak ang kanyang kamay pasulong. Ang bilis ng pagkalat ng dark black light circle ay biglang tumaas.
Natakot ang Ninth Chanzen nang maramdaman niya ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang likuran. Ang Dao Qi ay lumabas mula sa kanyang katawan bago siya umatras, ngunit gaano man siya gumanti, ang bilis ng pagkalat ng itim na ilaw ay hindi bumagal kahit kaunti. Pang-apat na kapatid. Ito ay walang saysay anuman ang pakikibaka ng Ninth Chanzen. Nawalan din ng kulay ang kanyang mukha nang muling umalangaw-ngaw ang isang matalim na sigaw. Bang! Marahas na nang inig ang lupa matapos ang ikalawang sigaw ng Ninth Chanzen. Posibleng makita ang lupa na mabilis na gumuho. Sa loob ng isang kisap mata, isang malalim na kalaliman na 2,000 talampakan ang haba ay lumitaw sa harap ng maraming nakatulala na mga tingin. Kasunod ng paglitaw ng malalim na kalaliman na ito, isang nakakasuka na madugong pabango ang lumabas sa lahat ng direksyon at ang ilang hindi mapapantayang matalim na tili ay malabo na naibuga. Ang hitsura ng malalim na kalaliman ay nagulat kay Xiaoyan sa kalangitan. Hindi inaasahan na ang isang nilalang ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Mukhang handa na ang mga tao mula sa Hall of Souls. Kahit na si Xiaoyan ay nagulat sa kanyang puso, ang kanyang reaksyon ay hindi mabagal. Itinulak niya ang kanang kamay pasulong at isang itim na bilog na liwanag ang sumanib sa kaliwang braso ng Ninth Chanzen na parang kidlat. Isang kahabag-habag na sigaw ang agad na lumabas sa bibig ng Ninth Chanzen matapos ang kaliwang braso nito ay kinaladkad sa itim na liwanag. Isang hindi nahaharang na puwersa ng pagkapunit ang lumabas sa liwanag na bilog. Sa isang iglap, pinunit nito ang braso ng Ninth Chanzen hanggang sa maging malabo. Kung hindi niya pinakawalan ang lahat ng kanyang Dao Qi para harangin ang puwersa ng pagpunit, ang kanyang braso ay naging alikabok sa sandaling iyon. Hindi man ito agad nawala, mabilis pa ring pumasok ang puwersang napunit sa kanyang braso at naging sanhi ng mabilis na pagsabog at pagka-deform ng kanyang mga kalamnan, daluyan ng dugo, at maging mga buto. Malamig na sigaw ni Xiaoyan matapos matagumpay na mahawakan ang Ninth Chanzen at biglang kinuyam ang kanyang kamay. Ang puwersa ng pagsipsip sa loob ng liwanag na bilog ay biglang lumundag at hinayla ang natitirang bahagi ng katawan ng Ninth Chanzen patungo dito. Crack! Ang puso ng ika-9 na Chanzen ay lubos na nabigla matapos na maramdaman ang mga intensyon ni Xiaoyan. Siya clenched kanyang ngipin, curled kanyang kamay sa isang talam, at pinutol off ang kanyang sariling braso. Sinusubukang tumakas. Nagulat si Xiaoyan nang mapagtanto niyang ganito kalupit ang Ninth Chanzen. Agad siyang natawa sa kanyang puso. Ang itim na liwanag na bilog ay muling bumilis at lumaki ng ilang beses bago muling lumapit sa Ninth Chanzen. Naging sanhi ito ng matinding limitasyon sa bilis ng Ninth Chanzen. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya kung gaano nakakatakot itong Great Heaven Creation Palm. Noong si Xiaoyan ay 4-star Dao Zun lamang, ang Ninth Chanzen ay umasa sa kanyang lakas, na higit na nalampasan ni Xiaoyan, upang harangan ang Great Heaven Creation Palm. Gayunpaman, ang kanilang mga antas ay magkatulad ngayon. Wala na siyang lakas para labanan ito. Swoosh! Lumitaw ang ilang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng ika-9 na Chanzen bago ang isang reaksyon sa wakas ay naganap sa napakalaking kailaliman sa ibaba. Lumitaw ang rumaragasang tunog ng hangin nang sumabog ang 1,000 talampakan na malaking duguan. Nagsama-sama ito at naging isang dragon na may dugo na nagbuga ng dagandong habang walang awa itong sumusugod kay Xiaoyan ng may nakakagulat na momentum. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang ripple na biglang nalipat mula sa ibaba, ngunit hindi siya lumingon para tanggapin ang pag-atake. Sa halip, madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha ng Ninth Chanzen, na nagpahayag ng kagalakan nang lumitaw ang pag-ataking ito. Malamig siyang ngumiti at muling itinulak ang kanyang kamay pasulong, at isang itim na liwanag na bilog ang sumugod na parang kidlat na bilis. Sa wakas, nilamon nito ang katawan ng Ninth Chanzen. Ang nakakatakot na sigaw ng Ninth Chanzen ay lumabas mula sa loob ng itim na liwanag matapos lamunin nito. Hindi niya inaasahan na ganap na balewalain ni Xiaoyan ang malakas na pag-atake ng Blood Dragon. Bang! Ang dragon ng dugo na sumipol ay walang awa na bumangga sa katawan ni Xiaoyan sa sandaling lamunin ng itim na pabilog na liwanag ang katawan ng Ninth Chanzen. Habang walang awa itong bumangga kay Xiaoyan, isang mayamang kulay dugong liwanag ang sumabog sa kalangitan.
Pinagmamasdan ang kumakalat na liwanag ng dugo, na namumukadkad sa kalangitan na parang araw na kulay dugo, nagbago ang mga ekspresyon ng grupo ni Kailin sa dingding. Hindi nila inaasahan na titiisin ni Xiaoyan ang suntok na ito. Ang nakakatakot na enerhiyang nasa loob ng Blood Dragon kanina ay sapat na upang patayin ang isang 6-star Dao Zone sa mismong lugar. Ang pader ay bumaba sa isang patay na katahimikan. May kaunting kagalakan pa rin mula kanina, ngunit ang kagalakan ay napuno ng pagkabigla sa sandaling ito. Ang mga mula sa Hall of Souls ay laging gustong magtago sa kadiliman tulad ng mga daga. Ang katahimikang ito ay nagpatuloy ng mahigit 12 segundo habang ang puso ng lahat ay lumubog. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang swoosh sound ang lumitaw habang halos lahat ng pares ng mga mata ay nagtipon sa langit. Isang payat na figure ang humahakbang sa hangin habang dahan-dahan siyang lumalabas sa kumakalat na liwanag ng dugo. Isang nanginginig na saya ang biglang sumabog mula sa kuta nang lumitaw ang payat na figure sa harap ng kanilang mga mata. Ho! Nakahinga ng maluwag si Kailin at ang iba pa nang marinig nila ang mga tagay sa tabi ng kanilang mga tainga. Takot na takot sila sa hindi inaasahang sitwasyon kanina. Ha! Isang mahinang bulalas ang umalangaw-ngaw mula sa malalim na kailaliman ng si Xiaoyan ay tila walang pinsala matapos matanggap ang pag-ataking iyon. Ang di mabilang na bilang ng mga tao ay nakarinig ng tilamsik na tunog mula sa kailaliman. Tila umaagos ang dugo sa loob nito. Lalong lumakas ang tunog ng umaagos na likido sa harap ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang kulay ng dugo mula sa malalim na kalaliman. Ito ay isang mabagsik na eskarlata na dagat. Ang malapot na dagat ng dugo ay patuloy na tumaas mula sa malalim na kalaliman. Sa wakas ay huminto ito ng pantay-pantay ang mga gilid ng malalim na kalaliman. Damaloy ang dugong dagat at dahan-daang lumitaw ang isang ganap na pulang dugo. Itinaas ng figure ang magkabilang eskarlate niyang mga mata habang walang pakialam na nakatingin kay Xiaoyan. Isang paus na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Talagang karapat-dapat kang maging isang taong pinapahalagahan ng punong bulwagan. Mayroon kang kakayahang ipagmalaki. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang figure ng tao sa ibaba. Sa sandaling ito, ang taong ito ay nakasuot ng mahabang damit na kulay dugo. Ang kanyang mahabang buhok ay pula ang kulay, at ang kanyang mga mapupulang mata ay naging dahilan upang maramdaman ng isang tao ang isang madugong amoy na kumalat kapag sila ay tumingin sa isang direksyon. Ang biglaang figure ng dugo na ito ay naging sanhi din ng maraming mga eksperto mula sa Profound Lion Sect na natigilan. Maging ang mga ito ay walang kamalay-malay na ang isang misteryosong eksperto ay naroroon sa kanilang kampo. Anong nakakatakot na lakas mayroon ang taong ito? Ang puso ng ilang eksperto mula sa Yan Alliance ay lumubog nang makita ang figure ng dugo na ito. Bagamat hindi nila naramdaman ang eksaktong lakas ng figure ng dugo, malinaw na ang lakas ng taong ito ang pinakamalakas sa loob ng kampo ng Profound Lion Sect. Zhu Hizunzi. Ang tatlong matatandang Hu, na nakikipaglaban sa tatlong eksperto mula sa Hall of Soul, ay tumigil dahil sa eksenang ito. Ang kanilang mga mata ay seryosong pinagmamasdan ang kulay dugong figurang iyon habang sinasabi nila sa malalim na boses. Zhu Hizunzi. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Junior Pavilion Chief, mag-ingat. Ang taong ito ay isang napakakilalang eksperto sa Central Plains. Ang kanyang blood transforming grand skill ay napaka-misteryoso. Maraming mga top-level expert ang namatay sa kanyang mga kamay noon. Gayunpaman, bigla siyang nawala, at tila sumali siya sa Hall of Souls. Ang panganay na kapatid na Hu ay nagsalita na may seryosong ekspresyon. Hahaha. Matagal ng pangalan iyon. Lahat kayo ay maaring tumawag sa akin bilang 4th Chanzen o marahil ay Zhu Hichanzen. Ang figure ng tao, na nakatayo sa dagat ng dugo, ay nagangat ng ulo at tumawa ng paus nang marinig niya ang mga salita ng panganay na kapatid na Hu. 4th Chanzen. Ha! Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang Hall of Souls ay talagang maraming nakatagong eksperto. Ang taong ito ay dapat na isang peak 9-star Dao Zone. Isang hakbang na lang ang layo niya sa klase ng Bansheng. Hindi inaasahan na ang Hall of Souls ay magpapadala ng ganoong eksperto.
Kung hindi siya nagmadaling bumalik sa nakaraan, ang kapalaran ng Yan Alliance ay nag-aalala. Talagang maluwag kang kumilos. Gayunpaman, tamad kang iligtas ang buhay ng iyong kasama. Bahagyang tumawa si Xiaoyan. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang bangkay na napunit hanggang sa mabago ang anyo nito ay lumipad palabas. Sa wakas, lumapag ito sa harap ng 4th Chanzen. Sa hitsura nito, ito ang 9th Chanzen na nataman ng Great Heaven Creation Palm kanina. Gayunpaman, siya ay ganap na nawala ang kanyang buhay. Walang saysay na iligtas ang basura, na nabigo ng maraming beses. Sinulyapan ng 4th Chanzen ang bangkay. Idinilat niya ang kanyang bibig at isang pana na may dugo ang bumaril mula rito. Ang blood arrow na ito ay naging sanhi ng 9th Chanzen na maging isang pool ng dugo na sumabog. Walang emosyon ang boses niya habang nagsasalita. Talagang hindi kailangan ang mga emosyon para sa inyo na mga taga Hall of Souls. Mapanuksong itinaas ni Xiaoyan ang kanyang bibig at nagsalita pagkatapos masaksihan ang eksenang ito. Hahaha. Ang mga emosyon ay dapat iwanan. Tumawa ang 4th Chanzen nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Agad siyang umiling at mahinang bumantong hininga. Sa orihinal, hindi ko gustong makialam, ngunit ang taong iyon ay napakawalang silbi at nauwi pa sa kamatayan sa iyong mga kamay. Dahil ito ang kaso. Hayaan ang matandang ito na kumilos para sa kanya. Ang matandang ito ay ibabalik ang lahat ng mga taong may dugo ng angkan ng Xiao. Ang dagat ng dugo sa malalim na kalaliman ay biglang bumaril at nabuo ang maraming malalaking haligi ng dugo pagkatapos ng mga salita ng 4th Chanzen. Kumalat ang hamog ng dugo, at dahan-daang lumabas ang isang makakapal na aura na nakakapagpalamig ng buto sa lahat ng direksyon mula sa katawan ng 4th Chanzen. Battle Through the Heavens. Kabanata 1383. Kasanayan sa paglamon ng dugo. Isang malamig at masasamang aura ang natangay mula sa katawan ng 4th Chanzen na parang bagyo. Ang dugo ng mga nasa loob ng kanyang aura ay kumulo sa sandaling ito, hindi alintana kung sila ay mula sa Yan Alliance o Profound Lion Sect. Kaagad, maririnig ng isa ang isang putok na tunog habang ang hindi mabilang na bilang ng mga katawan ay sumabog. Isang pool ng duguan pulp ang tinina ang lupa hanggang sa ito ay walang kapantay na pula. Ang walang habas na pagpatay na ito ng 4th Chanzen ay natural na ikinagulat ng magkabilang panig. Nagmamadaling umatras ang mga taong malapit sa bangin. Sa loob ng maikling sandali, ang buong lugar ay naging walang laman. Bastos, anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na ang kasunduan natin. Sa di kalayuan, si Shi Tian, na malubhang nasugatan ng welga ni Xiaoyan, ay sa wakas ay nakahinga na sa sandaling ito. Agad siyang nagalit at sumigaw ng malakas nang makita ang 4th Chanzen na nagsimulang pumatay ng mga tao mula sa hukbo ng Profound Lion Sect. Ang 4th Chanzen ay lumutang sa dagat ng dugo. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang sinulyapan si Shi Tian, na galit na sumigaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinutok ito kay Shi Tian mula sa di kalayuan bago biglang kinuyam ang kanyang kamay. Bang! Ang galit na sigaw ni Shi Tian ay biglang natigil ng hawakan ng 4th Chanzen ang kanyang kamay. Ang katawan ni Shi Tone ay sumabog sa isang iglap, na naging sanhi ng paglabas ng dugo sa lahat ng direksyon. Ang mga mukha ng mga eksperto ng Profound Lion Sect ay labis na nabigla nang makita nila na ang taong ito ay pumatay maging ang pinuno ng Profound Lion Sect. Bagaman, sila ay labis na galit, wala sa kanila ang nangahas na magpakawala ng galit. Kahit si Shi Tian ay hindi nagawang harangan ang isang random na palad mula sa 4th Chanzen. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin para sa kanila, at ang ilan sa mga eksperto sa kampo ng Profound Lion Sect ay binyantaan at naakit papunta sa Hall of Souls. Hindi na sila matatawag na tapat sa Profound Lion Sect. Natural, hindi sila gagawa ng inisyatiba upang tulungan sila. Hilahin ang harapan ng Yan Alliance. Ang taong ito ay nakakaranas ng mood swings. Sa anumang kaso, ito ay isang pagpapakamatay para sa isang ordinaryong hukbo na makisali. Nagkunot si Kailin ng kanyang mga kilay at nagutos sa malalim na boses. Naiintindihan. Si Xiaoding at Xiaoli sa gilid ay tumanggo nang marinig nila ang kanyang utos. Mabilis nilang ipinadala ang kanyang mga utos na mabilis na bawiin ang lahat ng mga sundalo sa labas ng kuta.
Ngayon, maaari na lang tayong umasa na magagawa ni Xiaoyan ang taong ito. Kung hindi, hindi maiiwasan ng Mysterious Yellow Fortress ang isang kakilakilabot na pagdanak ng dugo. Wika ni Haibadong na may seryosong mukha. Oo. Maging si Kailin ay tumanggo lamang nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang lakas ng tinaguriang fourth Chanzen na iyon ay halatang mahusay. Walang sino man sa mga taong naroroon ang makalaban sa kanya. Kaya, maaari lamang nilang ilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Xiaoyan. Si Xiaoyan sa langit ay nakasimangot habang pinagmamasdan ang fourth Chanzen na random na nagiging sanhi ng pagkasira ng katawan ng isang tao. Isang ekspresyon ng pagmumuni-muni ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay tinatawag na Zuhi Chanzen o Blood River Chanzen. Bukod dito, alam din niya ang blood transforming grand skill. Malamang kaya niyang kontrolin ang dugo sa katawan ng isang tao. Nakatagpo si Xiaoyan ng mga eksperto na kayang kontrolin ang dugo ng ibang tao. Gayunpaman, wala sa kanila ang naging kasing tibay nitong fourth Chanzen. Sumabog ang katawan ng anim na bituin na si Dao Zun sa isang pitik ng kanyang kamay. Bagamat ang mga malubhang pinsala ni Shi Tian ay naging dahilan, ang mahiwagang pamamaraan ng fourth Chanzen ang pangunahing dahilan. Splash! Ang dagat ng dugo ay biglang umalangaw-ngaw habang iniisip ni Xiaoyan ang kanyang sarili. Ang fourth Chanzen ay humakbang pasulong at naglakad sa walang laman na hangin. Siya ay humakbang sa isang pagkakataon at sa wakas ay huminto sa isang maikling distansya mula kay Xiaoyan. Ang kanyang kulay dugong buhok ay lumipad at isang madugong pabango ang tahimik na kumalat sa kalangitan. Tugatog ng isang 8-star Dao Zun. Talagang malakas ito. Ang fourth Chanzen ay pinag-aralan si Xiaoyan. Isang pangit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang itinaas niya ang kanyang kamay at marahas na kinuyam ito sa direksyon ni Xiaoyan. Ang puwang sa harap ng fourth Chanzen ay agad na naging distorted matapos niyang kuyutan ang kanyang kamay. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang fourth Chanzen na nakakunot ang noo. Isang maringal na Dao Qi ang humiwalay sa kanyang katawan. Ang Dao Qi ay naging isang mabangis na apoy na bumabalot sa kanya. Hindi mapipigilan ng Dao Qi ang aking blood transforming grand skill. Tumawa ang fourth Chanzen sa paos na boses nang makita niya ang Dao Qi ni Xiaoyan. Ang mga salita ng fourth Chanzen ay katunog lamang nang maramdaman ni Xiaoyan na ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo ng hindi mapigilan. Malabo niyang nararamdaman na sisabog na ang kanyang dugo mula sa kanilang mga sisidlan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Talagang kakaiba ang tinatawag na blood transforming grand skill ng taong ito. Gayunpaman, pipigilan na sana ni Xiaoyan ang kumukulo na dugo sa loob ng kanyang katawan nang biglang tumibok ang kanyang puso. Mabilis niyang napansin ang kakaibang lakas na kumakalat mula sa kanyang puso. Sa wakas, ang lakas na ito ay kumalat sa kanyang mga daluyan ng dugo, at ang kumukulo na pakiramdam ay nawala halos sa sandaling ang lakas ay dumating sa kanyang dugo. Ito ang pinagsanib na bloodline mula sa Heavenly Tomb. Ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan nang may ilang sorpresa na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na ganito kalakas ang bagong nabuang bloodline na ito. Kahit na ang fourth Chanzen's blood transforming grand skill ay hindi nagawang maapektuhan ito. Mukhang ang iyong blood transforming grand skill ay hindi kasing lakas ng inilarawan mo. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo matapos maramdaman ang unti-unting pagpapatahimik ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Ngumiti siya sa fourth Chanzen habang nagsasalita. Anong nangyari? Nagulat ang fourth Chanzen nang walang tugon mula sa katawan ni Xiaoyan. Kumunat ang noo niya. Ang blood transforming grand skill na ito ay isang Tian class na Dao skill. Maging ang ilang elite na Bansheng ay maaapektuhan nito, na nagiging dahilan upang hatiin nila ang kanilang atensyon upang sugpuin ito. Bakit ang kasanayang ito ay ganap na walang silbi laban kay Xiaoyan? Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang magkabilang kamay niya ay mabilis na nakabuo ng maraming misteryosong seal. Matapos mabuo ang mga seal na ito, dahan-daang lumitaw ang isang misteryosong tato ng clan sa kanyang mga kilay. Ang clan tato ng Shao Clan. Na-activate mo na ba talaga ang bloodline ng Shao Clan?
Nagulat ang 4th Chanzen nang makita niya ang tato ng clan sa mga kilay ni Xiaoyan. Nasayang na ang bloodline ng Xiao clan, alam ng lahat iyon. Bakit kaya ipatawag ni Xiaoyan ang clan tato? Walang makasagot sa tanong ni 4th Chanzen. Biglang tumaas ang aura ni Xiaoyan nang lumitaw ang clan tato. Sa loob ng maikling sandali, hindi na ito mababa sa aura ng 4th Chanzen. Ang pagpapalakas na epekto ng clan tato ay perpektong ipinakita sa sandaling ito. Komportableng nakalanghap si Xiaoyan ng isang subo ng hangin nang maramdaman niya ang umaalon na Dao Qi mula sa loob ng kanyang katawan. Agad niyang inangat ang ulo at ngumiti sa nakasimangot na 4th Chanzen. Ang kanyang paa ay humakbang pasulong, at ang kanyang katawan ay nawala sa sandaling lumapag ang kanyang paa. Kahit na walang silbi ang blood transforming grand skill laban sa iyo, nararamdaman ko pa rin ang pagdaloy ng dugo sa iyong katawan upang matukoy ang iyong posisyon. Sa makatuwid, ang iyong bilis ay walang silbi laban sa akin. Malamig na tumawa ang 4th Chanzen nang makita niyang nawala si Xiaoyan. Mabilis siyang umatras ng 3 hakbang habang ang mga alon ng pulang dugo na Dao Qi ay umaagos palabas sa kanyang katawan at natipon sa isang makapal na cuticle ng dugo sa kanyang palad. Pagkatapos ay walang awa niyang binasag ito patungo sa bakanteng espasyo sa kanan. Lumabas ka. Dumating ang mabahong hangin na puno ng palad at ang espasyo ay nabaluktot kaagad. May lumitaw din na figure. Si Xiaoyan iyon. Bagamat nakita ang posisyon ni Xiaoyan, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-iwas. Sa halip, humakbang siya at hinayaan ang pag-atake ng 4th Chanzen na dumapo sa kanyang dibdib. Kasabay nito, isang mainit na kamao ang biglang sumulpat. Ang bilis nito ay hindi nagbigay ng oras para sa anumang mga reaksyon. Ang hangin ng palad ay walang awa na tumama sa katawan ng 4th Chanzen. Ang paraan ng pakikipaglaban na ito ay hindi nagsasangkot ng anumang kasanayan. Ito ay isang literal na palitan ng mga suntok. Bang! Walang awang dumapo ang kamao ng dalawa sa katawan ng kabilang partido. Gayunpaman, nanginginig lang ang mga balikat ni Xiaoyan matapos makatanggap ng suntok mula sa 4th Chanzen. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Sa kabilang banda, ang 4th Chanzen ay napaatras ng ilang hakbang sa suntok ni Xiaoyan. Naglabas din ng hilinghing ang kanyang lalamunan. Ang hindi mapapantayang mainit na hangin ng kamao ni Xiaoyan ay labis para sa kanya upang matiis. Mukhang hindi mo matitiis kung magpalitan tayo ng suntok sa ganitong paraan. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang damit na may nakangiting mukha at mahinang nagkomento. Malungkot ang mukha ng 4th Chanzen. Tumitig ang kanyang mga mata sa tela sa katawan ni Xiaoyan. Matapos makipagpalitan ng suntok, natural niyang napagtanto na ang kanyang pag-atake ay halos hinihigop ng kakaibang tela kanina. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi sinaktan ng natitirang puwersa si Xiaoyan. Ang natitirang bahagi ng pag-atake ay natural na naabsorb ng Dragon Phoenix Ancient Armor na nakatago sa balat ni Xiaoyan, ngunit ang gayong sikreto ay hindi kailanman mauunawaan ng 4th Chanzen kahit gaano pa niya ito iniisip. Hindi lamang kakaiba ang mga damit ni Xiaoyan, ngunit maging ang kanyang balat ay sobrang misteryoso. Tinitigan ng 4th Chanzen si Xiaoyan sa madilim at solemne na paraan. Si Xiaoyan ay immune sa kanyang mga pag-atake, ngunit hindi niya nagawang baliwalain ang mga pag-atake ng kabilang partido. Ang gayong labanan ay talagang naging sanhi ng isang pakiramdam na napigilan. Gayunpaman, ang 4th Chanzen na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Alam niya na ang pag-atake niya kanina ay hindi nakakasama kay Xiaoyan. Ang tanging dahilan ay hindi sapat ang lakas nito. Dahil kulang ang lakas na ito, dapat siyang gumamit ng mas malaking lakas para durugan si Xiaoyan sa mga latak. Blood Transforming Grand Skill, Great Devouring Blood Technique. Mabangis ang mukha ng 4th Chanzen. Isang nakakatakot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa lupain na parang kulog. Matapos tumunog ang sigaw na ito, ang mga katawan ng sinumang mas mahina kaysa sa isang piling Dao Zone sa loob ng 10,000 talampakan na radius ay sumabog sa sandaling ito. Nag-transform sila sa dugo na patuloy na bumubuhos sa katawan ng 4th Chanzen. Kasabay nito, ang dagat ng dugo sa kailaliman sa ibaba ay nagsimulang sumipol habang ito ay nag-transform sa isang napakalaking madugong alon na umaakyat sa kanyang katawan.
Habang nilalamon ng 4th Tian Sun ang lahat ng dugong ito, nagsimulang mag-iba ang kanyang orihinal na aura. Pagkatapos nito, dahan-dahan itong pumailang lang. Xiaoyan, huwag mong takutin ang kagalang-galang na ito. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng dugo ng iyong Xiao clan kasama ang bloodline na iyong na-activate. Nabago ang langit nang kumalat ang dagat ng dugo. Isang nakakatakot na boses na sinamahan ng nakakatakot na pressure na bumalot sa kalangitan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1384. Siyam na pagbabago para makarekang sa Sheng. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang tumataas na aura ng 4th Chanzen. Ang taong ito ay nagtataglay ng ilang kakayahan upang bumuo ng isang mabangis na pangalan para sa kanyang sarili sa loob ng Central Plains. Ang kasalukuyang aura ng 4th Chanzen ay malinaw na nalampasan ng isang ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng Daozun. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang 4th Chanzen ay nakarating na sa klase ng Bansheng dahil imposible ang ganoong bagay. Maaaring may isang hakbang lamang mula sa tuktok ng klase ng Daozun hanggang sa klase ng Bansheng, ngunit ang hakbang na ito ay kasing lawak ng kalangitan. Nakakatakot ang pagitan ng dalawa na mahirap ilarawan. Ito ay makikita sa paraan na ang lakas ni Yao Lao ay nanatili sa tuktok ng klase ng Daozun sa loob ng maraming taon. Hanggang sa humiram siya ng lakas mula sa bago niyang katawan para makalusot. Hindi alintana kung gaano nakakatakot ang talento ng isang tao, ang pagsisikap na maabot ang klase ng Bansheng ay hindi isang madaling gawain. Ang maikling hakbang na ito ay isa na kinasusuklaman at nabigo ng hindi mabilang na mga mahuhusay na individual. Makakaramdam sila ng walang kapantay na panghihinayang hanggang sa mamatay sila. Ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil ang maikling isang hakbang na ito ay nagtago ng isang natatanging paraan ng pagsasanay. Tanging ang mga eksperto na nakarating sa antas na ito ang makakadama ng ganitong uri ng natatanging pagsasanay. Tinawag ng ilan sa mga nangungunang eksperto sa rehiyon ng Central Plains ang kakaibang paraan ng pagsasanay na ito na siyam na pagbabago upang maging Sheng o Saint. Ang tinatawag na siyam na pagbabago ay maaaring ituring na isang quantifier upang sukatin ang agwat sa pagitan ng peak ng klase ng Daozun at ng klase ng Bansheng. Kung tutusin, sobrang nakakatakot talaga ang pagitan ng dalawa. Kailangan ng isa na gumamit ng mas pinong sistema ng pagraranggo na may napakalaking posisyon sa pagitan ng mga antas upang maiba ang kahirapan. Ang siyam na pagbabago ay hindi komplikado. Sa madaling salita, itinuring silang siyam na compressions at suppressions. Sa sandaling ang Daoqi sa loob ng katawan ng isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Daozun ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging puno at hindi na madaragdagan ay ang sandali na nagsimula ang siyam na pagbabago. Kakailanganin ng isa na paliitin at sugpuin ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Saka lamang magkakaroon ng sapat na espasyo ang loob ng katawan ng isang tao upang tanggapin ang bagong Daoqi. Kailangang gawin ng isa ang compression na ito kapag napuno muli ang Daoqi. Uulitin ang cycle na ito at pagkatapos lamang ng siyam na pagsugpo ay maabot ang kompletong estado. Ang Daoqi sa loob ng katawan ng isang tao ay makakaranas ng pagbabago sa kalidad sa ilalim ng bawat compression. Pagkatapos lamang ay tatawid ang isa sa hindi masusukat na malalangit na agwat at uusad sa klase ng Sheng. Dahil dito, ang ilan sa mga eksperto, na umabot sa yugtong ito, ay naglalarawan sa pagsasanay na nakatago sa tuktok ng klase ng Daozun bilang siyam na pagbabago. Ang isa ay maaari lamang maging isang Sheng o Saint pagkatapos ng siyam na pagbabago. Madaling pag-usapan ang siyam na pagbabagong ito, ngunit talagang susubok ang mga ito sa limitasyon ng isang tao. Isipin na lang ang nakakatakot na dami ng Daoqi na isang dalubhasa sa pinakamataas na klase ng Daozun na maaaring taglayin. Kailangang punan at punan iyon ng siyam na beses. Ang gayong pangangailangan ay talagang karapat-dapat sa paglalarawang nakakatakot. Kahit na ang 9th Chanzen mula kanina ay nasa tuktok din ng klase ng Daozun, siya ay isang one-change peak na Daozun. Mas mahina pa siya ng kaunti kay Xiaoyan pagkatapos niyang i-activate ang clan Tato. Matapos makasipsip ng napakaraming enerhiya mula sa sariwang dugo, ang 4th Chanzen ay tumaas hanggang sa ikatlong pagbabago. Siyempre, malayo pa ang klase ng Bansheng kaya mahirap maramdaman.
Kung ang 4th Chanzen ay umabot sa klase ng Bansheng, si Xiaoyan ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo. Naging iskarlata rin ang mga mata ng 4th Chanzen sa kanyang umaalingaw-ngaw na aura. Kahit na itong blood transforming great skill ay nagawang sumipsip ng enerhiya mula sa dugo ng isang tao, ang sumunod na pangyayari ay medyo seryoso. Sa loob ng isang buwan ng paggamit nito, ang katawan ng 4th Chanzen ay papasok sa isang estado kung saan malapit na siyang mamatay. Kahit na ang isang tao sa klase ng Dawang ay madaling mapatay siya. Sa makatuwid, ang 4th Chanzen ay karaniwang hindi maglalakas loob na gamitin ang secret technique na ito maliban kung wala siyang pagpipilian, ngunit para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lang niya mabibigo ang kanyang misyon kung hindi niya ito ay activate, matatalo rin siya ni Xiaoyan. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Roar! Ang kanyang mga iskarlata na mata ay nakatitig kay Xiaoyan. Isang makapal na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang ang nakakalamig na dagandong ay lumabas sa kanyang lalamunan. Chi-chi! Ang mga alon ng nakakatakot na kulay dugo na fog ay lumundag mula sa katawan ng 4th Chanzen sa lahat ng direksyon pagkatapos niyang umungol. Nagtipon ito sa isang makapal na ulap ng dugo habang kumalat ang amoy mula rito. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang nakatitig sa dagwang ulap sa kalangitan. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na natipon sa loob ng madugong ulap, at hindi siya nang ahas na bawasan iyon. Ang kanyang kamay ay humaplo sa kanyang harapan at lumitaw ang 4 na kumpol ng heavenly flames. Mabilis na kumalat ang isang mataas na temperatura nang lumitaw ang heavenly flames na ito. Sinunog nila ang baho sa paligid. Nakalanghap muli ng hangin si Xiaoyan matapos ipatawag ang 4 na kumpol ng heavenly flames. Nagbago ang kanyang selyo ng kamay at isang kumpol ng kulay abong apoy ang iniluwa sa kanyang bibig. Ang apoy na ito ay maaaring hindi kasing lakas ng 4 na heavenly flame na iyon, ngunit naglabas ito ng napakalakas na aura. Ito ang peking heavenly flame na pinino ni Xiaoyan, life-transforming flame. 5-ring flame expelling technique. Isang mahina at malalim na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan habang ang 5 kumpol ng apoy sa kanyang harapan ay biglang tumaas. Sila ay naging 5,000 talampakan na malalaking espiritu ng apoy at nagbigay ng maraming malakas na dagandong ng hayop sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Magtipon. Mabilis na nahubog ang mga espiritu ng apoy. Muli ay malamig na sumigaw si Xiaoyan. 5 napakalaking espiritu ng apoy ang bumuo ng isang misteryosong porma sayon at nagsimulang mabilis na umikot. Sa wakas, naging 200 talampakan ito sa 5 kulay na fire coil na may humihinang hangin. Mabilis itong umikot sa itaas ng kanyang ulo habang kumakalat ang mainit na hangin. Nagsimulang mag-iba-iba ang madugong ulap sa di kalayuan. Blood Evil Sky Demon Palm. Isang malamig na nguso ang pinakawalan ng 4th Chanzen nang makita niya ito mula sa malayo. Napalaki ang bibig niya at lumabas ang isang haligi ng dugo. Pamatok ito sa madugong ulap sa kalangitan, at agad na lumabo ang kulay ng ulap. Ang ulap ng dugo ay kumulo at biglang pumutok. Isang 10,000 talampakan malaking palad ng dugo ang bumaril mula sa ulap ng dugo sa harap ng hindi mabilang na bilang ng nabigla ang mga mata. Walang awa itong hamampes kay Xiaoyan. Ang lakas ng palad ng dugo ay lubhang nakakatakot, at isang napakalaking balangkas ng palad ang lumitaw sa malayong lupa nang ito ay 10,000 talampakan pa sa himpapawid. Xiaoyan, panoorin kung paano ka ihahampas ng kagalang-galang na ito sa alabok. Anong mapagmataas na salita? Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang paputok na sigaw na biglang ibinuga mula sa 4th Chanzen. Agad na nagbago ang kanyang handsil, at isang mahinang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. 5-ring flame expelling coil. Buzz buzz. Ang napakalaking 5 kulay na fire coil sa kalangitan ay biglang bumaril pagkatapos ng sigaw ni Xiaoyan. Sa loob ng ilang kidlat, napunit nito ang walang laman na espasyo at walang awa na bumangga sa malaking palad ng dugo. Bang! Ang dalawa ay nagbanggaan sa nakakatakot na paraan, at isang malamig na dugo at mainit na apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang nakakatakot na enerhiya ay nawasak sa harap ng maraming nabigla na mga mata. Sa sandaling ito, maging ang mga ulap ay pilit na nabasag sa alabok.
Pinaikit ng 4th Chanzen ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang isang nakakatakot na enerhiyang bagyo na namumuo sa kalangitan. Napaatras lang siya ng medyo malayo nang may naramdamang lamig mula sa likuran niya. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo, at isang mukha na naglalaman ng malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata. Xiaoyan. Nang makitang biglang sumulpat si Xiaoyan sa kanyang likuran, ang 4th Chanzen ay biglang lumiit sa kabila ng kanyang saloobin. Nabigo siyang maramdaman nang lumipat si Xiaoyan. Great Heaven Creation Palm. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang mapansin niya ang pagkagulat ng 4th Chanzen. Ang kanyang kanang kamay ay marahas na hamampes pasulong ng walang anumang pag-aalinlangan, at ang isang madilim na itim na liwanag na bilog ay nabuo na may bilis na parang kidlat. Blood Demon Robe. Ang pagkabigla ay lumitaw sa puso ng 4th Chanzen habang hinarap niya ang mabangis na pag-atake ni Xiaoyan. Buti na lang at hindi siya ordinaryong tao. Agad na damaloy ang dugo sa kanyang mga pores at mabilis na nabuo ang isang makapal na cuticle layer sa kanyang katawan. Bang! Ang hangin ng palad ni Xiaoyan ay parang kidlat habang walang awa itong hamampes sa katawan ng 4th Chanzen. Isang walang kapantay na hangin ang naging sanhi ng pag-crack ng 1 pulgada ng dugo sa katawan ng 4th Chanzen. Grog. Bagamat mayroong dugong demonyong cuticle na humaharang sa pag-atake, pinilit pa rin ng natitirang hangin ang 4th Chanzen na iluwa ang isang subo ng dugo. Hiniram ng kanyang katawan ang tulak na ito para mabilis na lumipad pabalik. Sinusubukang umalis. Kakabalik lang ng katawan ng 4th Chanzen nang sumilay ang malamig na ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Sa wakas ay nagawa ni Xiaoyan na maglunsad ng snake attack sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakataong nilikha ng Dao Chi Void sa loob ng 4th Chanzen ng katawan pagkatapos niyang gamitin ang Bloody Evil Sky Demon Palm kanina. Paano siya pinapayagan ni Xiaoyan na umalis nang hindi nasaktan? Ang berde-pulang sinaunang mga pakpak sa likod ni Xiaoyan ay kumakapak. Ang kanyang katawan ay tila nag-teleport habang lumilitaw ito sa harap ng 4th Chanzen, na lumilipad pabalik. Inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang 4 na kumpol ng apoy. Hindi nagtagal, isang napakagandang Fire Lotus ang nabuo sa kanyang palad. Tapos na. Isang bangis ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang pagkabigla na tumama sa mukha ng 4th Chanzen. Nanlamig ang puso ng 4th Chanzen nang makita niya ang bangis sa mukha ni Xiaoyan. Ang bawat isa sa 3 Dao skills na ipinalabas ni Xiaoyan ay nagtataglay ng lakas na nasa antas ng Tian class na Dao skill. Ang perpektong kombinasyon ng 3 Dao skills na iyon ay naging dahilan upang maging siya ay hindi makaganti. Hindi nakakagulat na maraming eksperto mula sa Hall of Souls ang nahulog sa mga kamay ng brat na ito. Habang ang 4th Chanzen ay labis na nagsisisi sa pagtanggap sa madali ngunit lubhang mapanganib na gawain, ang apoy na lotus sa kamay ni Xiaoyan ay itinulak pasulong ng walang anumang pag-aalinlangan. Walang awa itong hinampes sa katawan ng 4th Chanzen. Bang! Sa sandaling tumama ito sa 4th Chanzen, isang nakakatakot na bagyo ang bumalot sa kalangitan na parang isang pagdiriwang na paputok sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata sa sandaling tumama ito sa 4th Chanzen. Battle Through the Heavens. Kabanata 1385. Wakas ng labanan. Isang nakakatakot na unos ng apoy ang bumungad sa kalangitan. Ang nakakatakot na temperatura nito ay pinasingaw ang lahat ng kahalumigmigan sa hangin halos agad-agad. Isang tuyong init ang gamulong sa hangin. Naramdaman ng ilang mahihinang individual na kumukulo ang dugo sa kanilang katawan. Bang! Biglang bumuglas mula sa loob ng firestorm ang isang muffled sound, at isang figure na nakabalot sa apoy ang bumaril mula sa langit na parang isang cannonball. Ang malungkot na hiyawan ng figure ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Nang marinig ang boses na ito, ang figure ng apoy na iyon ay ang magarbong 4th Chanzen mula sa Hall of Souls. Sa sandaling ito, ang dakilang Chanzen na ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging inihaw na baboy. Bang! Ang 4th Chanzen ay marahas na bumaril sa kailaliman na puno ng dugong dagat sa harap ng maraming pares ng mga mata. Isang nakakatakot na temperatura ang kumalat, na naging dahilan upang bumubula ang dagat ng dugo. Sa wakas, mabilis itong lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Ang dagat ng dugo ay ganap na nawala sa loob ng maikling 10 segundo.
Ang rumaragasang tunog ng hangin ay lumitaw sa kalangitan habang ang figure ni Xiaoyan ay lumitaw sa itaas ng malalim na kailaliman sa paraang parang multo. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam habang nakatitig sa ibaba. Ang tatlong pag-atake mula kanina ay tiyak na malubhang nasugatan ang fourth Chanzen. Kung hindi pinalad ang fourth Chanzen, hindi imposibleng mamatay siya kaagad. Dapat tanggalin ng isa ang damo mula sa mga ugat nito. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Bigla niyang kinuyam ang kanyang kamay at isang purple-brown fire pillar na may pahiwatig ng puting putok mula sa kanyang palad. Tumagos ito sa malalim na bangin at walang awa na tumama sa lugar kung saan nanatili ang aura. Bang! Ang medyo mamasa-masa na lupa ng kailaliman ay inihaw sa matigas na bato kung saan man dumaan ang haligi ng apoy. Ang haligi ng apoy ay naging sanhi ng malalim na kalaliman na naging bato, at ang mga alon ng mataas na temperatura ay patuloy na nagliliwanag mula dito. Grog. Sa gilid ng haligi ng apoy, ang fourth Chanzen, na ang balat ay ganap na nawala sa kanyang katawan at ngayon ay ganap na gulo ng dugo at laman, ay nagmulat ng kanyang mga mata sa mahinang paraan. Ginalaw niya ang kanyang daliri, at isang jade token ang lumitaw sa kanyang palad. Kasunod nito ay binasag niya ito ng buong lakas. Shi. Isang special na itim na tunnel ang agad na lumitaw sa tabi ng fourth Chanzen sa sandaling masira ang jade token. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas sa lagusan at nilamon ang kanyang katawan. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang bumaril sa malalim na bangin sa sandaling mawala ang fourth Chanzen. Pagkatapos nito, lumitaw ang ningning sa lugar kung saan nakatayo kanina ang fourth Chanzen. Ang figure na lumitaw mula sa liwanag ay tumingin sa natitirang spatial distortion, hindi sinasadyang sumimangot, at mamulong. Talagang mabilis siyang nakatakas. Hindi inaasahan ni Xiaoyan na magtitiis ang fourth Chanzen ng napakaraming suntok. Nagawa pa rin niyang huminga at mabuhay sa kabila ng napakaraming malalakas na pag-atake. Gayunpaman, hindi nababalisa si Xiaoyan sa kabila ng pagkabigo na patayin ang fourth Chanzen. Kahit na gumaling ang fourth Chanzen mula sa kanyang mga pinsala, tiyak na mananatili ang isang sekwela. Magiging mahirap para sa fourth Chanzen na umunlad pa sa hinaharap. Sa kabilang banda, hanggat bibigyan si Xiaoyan ng ilang oras para magsanay, magiging madaling bagay para sa kanya na random na patayin ang fourth Chanzen sa susunod na pagkikita nila. Ho! Dahan-daang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay malabo na naglalaman ng pamumutla. Ang pagod mula sa patuloy na pakikipaglaban sa dalawang Hall of Souls Chanzen at pagpapakita ng Tian Class Dao skills ng maraming beses ay medyo sobra para sa kanya kahit na siya ay nagtataglay ng quasi Tian Class Chi method. Kung ipagpatuloy niya ang pagwawaldes ng kanyang Dao Chi, maaaring hindi niya matitiis ang hirap. Ang panganib ng Yan Alliance ay maaaring ituring na nalutas na. Ikinapak ni Xiaoyan ang berde-pulang buto na mga pakpak sa kanyang likod. Lumipad siya mula sa malalim na kalaliman at nagpakita sa kalangitan ng labas ng mundo. Sa isang pagpunas ng kanyang mga mata, napansin niya na ang mga eksperto mula sa Hall of Souls at ang Profound Lion Sect ay nakikipaglaban pa rin. Isang malamig na ungol ang tumunog habang pinipitik niya ang kanyang 10 daliri. 10 napakainit na haligi ng apoy ang bumaril mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Nag-zoom sila sa kalangitan at walang awa na binasag ang ilang eksperto. Bang-bang! Lumilitaw ang mababa at muffled na tunog habang umaalingaw-ngaw ang matatalim na tili. Ang mga ordinaryong elite na Daozons na iyon ay nauwi sa pagdura ng dugo at umatras dahil sa random na pag-atake ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na Heavenly Flame ay parang mga uod sa kanilang mga buto habang ito ay nananatili sa kanilang mga katawan. Wala itong silbi anuman ang ginamit nilang Dao skill. Kaya naman, maraming dalubhasa ang nagmamadaling tumakas sa gulat na tinatakpan ng apoy ang kanilang mga puwitan. Naunawaan ng ilan sa mga eksperto sa Hall of Souls na ang sitwasyon ay walang pag-asa matapos masaksihan ang pag-ataking ito. Hindi na sila nang ahas na manatili pa dahil nabuo nila ang kanilang itim na fog at mabilis na tumakas. Alliance Chief Xiao, mangyaring magpakita ng awa. Lahat kami ay napilitang gawin ito. Ang ilan sa mga eksperto at sekta na pinagbantaan o naakit ng Hall of Souls ay nagmamadaling sumigaw sa gulat. Wala sa kanila ang umasa na magiging ganito kabangga si Xiaoyan.
Siya ay umasa sa kanyang sariling mga kakayahan tapusin ang dalawang eksperto na may hindi kapanipaniwalang lakas. Kaya, hindi sila nang ahas na lumaban. Ang mga mata ni Xiaoyan ay walang pakialam habang sinusulyapan niya ang mga taong nakayuko sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya pinatay silang lahat. Kahit na ang lahat ng mga taong ito ay kaiyahiya, mayroon silang ilang reputasyon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay hindi makikinabang sa hinaharap ng Yan Alliance. Siyempre, hindi rin niya nais na maakit ang mga taong walang gulugad. Kung sumusuko sila ngayon, natural na tatalikuran sila kapag kaharap ang isang malakas na kalaban sa hinaharap. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago nag-utos sa mahinang boses. Kung lahat kayo ay gustong umalis, kailangan ninyong ipagpalit ang buhay para sa inyong buhay. Kunin ang buhay ng mga mula sa Profound Lion Sect kapalit ng inyong sarili. Ang mga eksperto mula sa Profound Lion Sect ay nakaranas ng matinding pagbabago nang marinig nila ang mga utos ni Xiaoyan. Sa kabilang banda, ang ibang mga paksayon at mga eksperto ay nag-alinlangan saglit bago inihayag ang isang bangis sa kanilang mga mata. Tumalikod sila at nagmadaling pumunta sa mga eksperto mula sa Profound Lion Sect na kasama nila sa pakikipaglaban kanina. Sa isang iglap, isang magulong labanan ang sumiklab sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, ang Yan Alliance ay naging tagamasid sa palabas. Ang mga taong ito ay talagang walang hiya. Nakangiti si Xiaoding habang pinagmamasdan ang mabangis at walang awa na labanan na sumiklab sa kalangitan. Si Xiaoyan ay talagang walang awa. Ang mga kamay ng mga taong ito ay kukunan ng buhay ng mga mula sa Profound Lion Sect. Ang parehong partido ay natural na magiging magkaaway, at magiging mahirap para sa kanila na bumuo ng isang alyansa sa hinaharap. Siyempre, ang lakas ng Profound Lion Sect ay bababa ng husto pagkatapos matalo. Bukod dito, ang Profound Lion Sect ay nakasakit sa maraming paksayon noong digmaang ito sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Dahil nawala ng proteksyon ng Hall of Souls, magiging miserable ang kapalaran ng Profound Lion Sect. Sa hinaharap, ang Yan Alliance ay malamang na mangibabaw sa hilagang kanlurang rehiyon na ito lamang. Ang magulong labanan sa langit ay nagpatuloy ng mahigit 10 minuto. Ang mga eksperto mula sa Profound Lion Sect ay nagdusa ng malubhang pinsala at ang ilan ay namatay pa. Maging ang hukbo na kanilang natipon ay dumanas ng maraming pagkatalo. Ngayong walang nag-uutos sa kanila, ang hukbo ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at tumakas. Matapos masulyapan ang langit, naunawaan ni Xiaoyan na tapos na ang Profound Lion Sect. Ang gayong sekta ay hindi naiiral sa hilagang kanluran sa hinaharap. Ho! Marahang antong hininga si Xiaoyan habang tumalikod at dumapo sa dingding ng kuta. Ang buong kuta ay agad na nagpakawala ng nakakaasar na sigaw nang makita siyang bumalik. Ang Yan Alliance ay hindi babagsak. Lahat ay purihin ang Alliance Chief. Napangiti si Xiaoyan habang dahan-daang lumapag sa dingding at narinig ang sigaw na ito, na yumanig sa buong kuta. Ikaw ay naging isang nag-iisang bayani muli. Napatingin si Kailin kay Xiaoyan at nagsalita sa mahinang boses, ngunit ang sulok ng kanyang bibig ay nakakurbo sa isang kaakit-akit na hugis. Umiling lang si Xiaoyan at ngumiti kay Kailin gamit ang kanyang dila ngunit malambot na puso. Ganun pa rin siya pagkatapos ng maraming taon. Ha ha ha. Ang Junior Pavilion Chief ay talagang lumampas sa inaasahan ng iba. Nagawa mong tapusin ang Zhu Hizunzi na iyon. Ang reputasyon ng matandang demonyong ito sa Central Plains noon ay hindi mas mababa sa iyong guro. Gayunpaman, ang taong ito ay kilala sa kanyang kalupitan. Ang tatlong Ho na elder ay nagmamadaling lumapit at tumawa. May karagdagang paggalang sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Xiaoyan. Ang mga malalakas ay pinarangalan, at ang lakas na ipinakita ni Xiaoyan kanina ay sapat na upang sila ay magpasakop sa kanya. Ha ha ha. Salamat sa lahat. Kapag bumalik ako, ibibigay ko talaga ang natitirang gantimpala. Tumawa si Xiaoyan. Ayos lang. Sa reputasyon ni Yao Chen, hindi na natin kailangang mag-alala na kainin niya ang kanyang mga salita. Ang mga piling tao na Daozun na inimbitahan ay nagmamadaling sumagot pagkatapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang kanilang mga tugon. Sinimulan na nina Xiaoli at Xiaoding na ipadala ang hukbo upang linisin ang larangan ng digmaan.
Ang buong pader ay isang abalang eksena. Makapangyarihan si ama. Isang malutong na boses na naging sanhi ng panginginig ng puso ni Xiaoyan ay biglang naanod habang siya ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang nagpakita ng isang napakatalino ng ngiti. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinag-aralan ang maliit na si Xiao Xiao, na kumakaway sa kanya mula sa yakap ni Kailin. Isang espesyal na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Naging ama na rin siya. Malamang na matutuwa si Itay kung malalaman niya ito. Ama, siguradong ililigtas kita sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, muling magsasama-sama ang ating pamilya. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Mabilis siyang humakbang at hinayla ang maliit na si Xiao Xiao mula sa yakap ni Kailin papunta sa kanyang sarili. Marahas niyang hinalikan ang makinis nitong maliit na mukha at hindi napigil ang tumawa ng malakas nang makita ang medyo mapait na ekspresyon nito. His. Biglang lumiwanag ang dila ni Little Xiao Xiao habang tumatawa si Xiaoyan. Isang 7 kulay na figure ang biglang bumaril. Nagtagal ito sa itaas ng balikat ng maliit na si Xiao Xiao at tuwang-tuwang iniunat ang dila ng ahas patungo kay Xiaoyan. Ito ang 7-colored heaven swallowing python. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya itong 7 kulay na figure. Agad siyang napasigaw sa gulat. Oo, itong 7-colored heaven swallowing python ay hindi ko lubusang nadamina. Ginamit ng kaluluwa nito ang katawan ni Xiao Xiao para muling magkatawang tao. Bilang gantimpala, magagamit ni Xiao Xiao ang lakas nito. Sa madaling salita, si Xiao Xiao ay nagtataglay ng isang elite na lakas ni Dao Zhang sa sandaling siya ay ipinanganak. Mahinang paliwanag ni Kailin. Oh! Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang isang 7-colored heaven swallowing python ay ang pinakamataas na pag-iral sa snake magical beast. Noong sinaunang panahon, maaaring hamanin ng ilang makapangyarihang 7-colored heaven swallowing python ang isang ancient heaven serpent. Ang isang hugis ahas na magical beast ng naturang bloodline ay isang bagay na kahit ang triple jade green snake flower pupils ni Qinglin ay hindi makontrol. Higit pa rito, ang isang 7-colored heaven swallowing python sa tuktok nito ay may hahambing sa isang elite na Daosheng. Sa madaling salita, mayroong isang 7-colored heaven swallowing python ang lakas na nakapatong sa sariling lakas ni Xiao Xiao. Isang tao at isang ahas na magkahawak kamay. Ang lakas na iyon ay talagang nakakatakot. Bagaman ang 7-colored heaven swallowing python na ito ay nagtataglay ng walang limitasyong potensyal, hiram pa rin itong lakas. Hindi basta-basta aasa ang anak ko sa lakas ng ibang tao. Napangiti si Xiaoyan habang tumindi ang pananabik sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang konstitusyon ni Xiao Xiao ay nasa pinakamalambot at pinakamadaling matuno. Bagamat hindi ko magawang lumaki sa pagtatangkang palakihin siya, mabibigyan ko siya ng pinakaperpektong kondisyon sa pagsasanay. Magiging perpekto si Xiao Xiao dahil anak siya ni Xiaoyan.